Grabe talagang napakasarap ng puri sa Diyos. Amen. Lumalakas na yung physical na katawan. Lumalakas na yung spiritual na buhay. Hallelujah. Wala na nanganganapin pa. Sapagkat siyang Diyos ng mga Diyos. Siyang hari ng mga hari. Hallelujah. Ngayon, tayo po naman ay magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Tayo po naman ngayon ay magpasalamat sa ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah. Magpasalamat po natin sa Panginoon at ng bagay, magputing bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay sa nakalipas na araw, linggo, taon, buwan man. Yan po ay huwag po natin kalimutan na yan po ay pagbalik pasalamat po natin sa ating Panginoon Diyos na buhay. May kapagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 136, versikulo 2. Ang sabi niya, pinakalipilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Siya po ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, King of Kings, Lord of Lords. Kaya po, pasalamatan po natin ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Nakaranas tayo ng mga himalang pagpapalang kagalingan, proteksyon, lahat ng kaaliwan ay nasa Panginoon. Kaya lahat ng yan ay pasalamat po natin sa ating Panginoon Diyos na buhay. Hello. Sound my cheek. Sino pa muna magpasalamat? Taas po ang mga kamay. Alura, palakpakan po natin ang buhay natin sa buhay ko ni Sister Nela Laroya. Bilisan na po, para marami po magpasalamat. Napakabili ng Diyos sa aking mga buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi natin kami ng ligtas mula Bicol hanggang Bicol ng isang day. Kaya di ako umabot kasi medyo patanali na kami dumating iba sa pinagdalahin ko. Hindi yung dalahin. Talagang mabuti ang Diyos sa aming mga buhay. Bagamat ako ilagay sa isang Christian na kasama kung sa paglalagay namin. Alam ko na nabayan kami ng Diyos, pinawalan kami ng Panginoon. Bagamat hindi ako nakatupad sa akin ng sukulit sa babae kasi siyempre kasama mo yung ano kami, hindi kayo nagkakaroon sa sasakyan. Pero bago kami mula sa training ako, kasi sabi ng balas ko, sige manalangin mo kayo. Ako lang na nanging manalangin. Bagamat hindi sinabihan kung sino manalangin ka. Talaga ako natutulong tayo sa pagbalalapin namin. Bagamat sila, hindi natin sila kalay. Alam mo yung puso ko nandito sa Bulacan, kasi gawain natin sabi ko, magpapayunan ako, sabi ko ngayon ganyan. Sige nanay, nanay, ano nakalindi ka na? Sabi ko, hindi na ako sasagot, balang ka nanay. Gusto ba iwan ng pagras ko? Sabi ko, balang na Lord, may Diyos na. Pero, nabig ko yung asawa ko, sabi ng asawa ko, hindi yan sa tama nanay ko kasi magdidit sila ng kabit niya. Uy, pagkakasi naman yung ganyan ko, no? Sabi ko, uy, kailangan ko may kapit. Sabi ko, magkabit ko sila. Ay, talagang ko, dalang ko. Okay, sabi ko, nakakaliw kami. Nabuyan ko, dalang sabi ko, Ito si Pakisundan na. Pakisundan. Pakisundan po. Baka lumipat pa. Mula Maynila, hanggang Bicol. Tatay yung dalawang sila ko nagtatanong kasi hindi nga kaya ng to. Kasi mga sasakyan doon pagdating ng piso, iba-iba, hindi ang takot na ito baka. Hindi pa kaya rin yung isang bayan ng gano'n kasi pagkuhan ng baka. Bangka ng Jesus name. Sabi ko, mabuti ang Diyos sa aming mabuhay. Isang tatlong araw yan kami, Monday, Tuesday kami dumating ng hapon. Tapos pag Sabado, plus kami yung Sabado ng last days. Tatlong araw ng ganito. Hindi ako lang saya doon. Talagang
puso ko mabuti sa Bulacan. Talagang mabuti talaga ang Diyos sa buhay ko. Kasi bagamat ilang araw kami doon, 2 beses sila doon, sumisid sa tubig. Kung Sabado talaga, bago kami ng Castillo. Dahil sa oras at ako sa tubig, talagang nandun, napagabay at ng Diyos. Bagamat pamilya ko na rin, nandun, siguro sila ng Diyos. Talagang nandun ako sa bahay, nagkabalis, nagkatulong ng ikan. Talagang mabuti ang Diyos sa aming mga dito. Hindi kami na yung mabuti kasi maraming ko na ang mga nilagay, puro pagkain. Talagang mabuti ang Diyos sa aming mga kaya sa Diyos ang kapagayan. Amen. Mabuti po, Panginoon. Sa lahat ng oras ang gabay na nandiyan lagi para ikaw itusuhin. Simulan niyo ay nangako sa Panginoon na ikaw ay magpapabuong buhay, baptismuhan. Alalahanin mo na ang gabay ay lagi kong nariyan para ikaw ay may pagkasanayan at pwedeng alipin. Pero mabuti pong Diyos, bigyan na tayo ng lakas para lahat ay mapagtagumpayan. Lakan mo natin buhay ng Diyos. Sino pa po? Unahin mo natin Steve Junalisa. Nakaka po natin ang buhay ng Diyos. Sa mga Steve Junalisa. Amen. Magkakalang mga sarili na tunat higit sa Diyos na buhay. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Natunay nga po nung ako'y wala pa sa church na po. Ako po talaga yung mukhang pera. Mukha akong pera talaga. Pag nakikita ko may pera yung asawa ko, alam ko yung pakiramdam na hindi pwede may pera sa lahat ng aking lahat. Pero alam niyo po ba, nagbago ang lahat ko yun. Pag kasi sabi ng aking anak, bibili ako ng pera. Sabi ko, nawala na yung panglasa. Nawala yung ibang design. Sabi ko lang, kasi hindi na ako naubugutong sa pera. Kumbaga po, diba, kailangan natin ng pera. Sabi ko, ayoko na ng pera. Siyempre kailangan niya. Pero, diba po, tunay na yung kababas ng Biblia, nakakawala siya ng panlasa. Sa lahat ng bagay. Alam natin yung Diyos ang ibibigay niya. Kasi nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Pero hindi kami in-invite ni Brad. Pinikot-ikot na kami. Tapos nag-ring yung cellphone niya. Hindi na talaga, kung hindi niya sinasagot yung tawag namin ni Brad. Sabi ko kay Brad, alam mo po ba, di ba, sa book ng John 6:4, ang amang Diyos ay siya yung nagpapahintulot para tayo lahat ay makarating tayo kay Jesus Christ. Amen. Sabi ko sa kanya, ito ay kapahintulutan ng amang Diyos sa ating pupuntahan. Kung ano man, kumbaga kung kalooban mo ka na makasama natin yung mga in-invite mo, ay siya lahat ang magpapangyari. Sa Makapid, hindi namin sila natagpuan. 2 yun eh, tapos yung isa nagawa pa na ng palay, yung isa hindi na talaga namin nakita. Pero alam mo ito ba, sabi ko nga kay Brad, dapat hindi makita ng Diyos na tayo ay nagmumuri. Nag-ano lahat ng mga po doon. Sabi ko, salamat sa Diyos kasi, alam mo yun, ang saya. Diba, ini-ignore nila yung pag-invite mo. Alam niyo po ba, diba, sabi nga ng Diyos sa book ng Mateo, Jerusalem, Jerusalem, pilit kitang inuutot, diba? Amen na gusto ng Diyos ng lahat ng tao, kahit madali na sa kanyang presensya, pero ayaw nila ng kapayapaan, ayaw nila ng gusto nila agad, instant, pera agad, di ba, pag in-invite mo sila, sa mga church, pag gusto nila, pag binigyan mo silang pera, sasama sila sa'yo, ganun parang pera. Pero alam niyo kung ba, talagang sa kababasa ng Biblia, kung na-realize na, akala natin wala lang. Di ba, parang wala lang. Pero ang ito niyan, yun sa kasabi ng pastor, yung hindi natin nakikita, hindi natin ang Diyos. Yung mga bagay na hindi natin kayang pagtagumpayin dahil na, inuna at pinahalagahan natin yung siya, ang Diyos, siya ang lalaban. Grabe no, sabi ko nga sa buhay ng aking asawa, Brad, alam mo talaga napakabuti ng Diyos. Lagi, napakabuti din ng Diyos sa buhay ng pastor, sa lahat ng leaders na nandito sa church, diba? Tinuturuan nila tayo, at yun, diba, yung pagbabasa ng Biblia. Kahit hindi talaga tayo nag-aral sa mataas na paralan, kahit anong grado lang ang ating narating, amen, sa Diyos, napakabuti po ng Panginoon at sa Kanya po lahat ng kapulahan. Amen. Buti ang Panginoon. Talaga sino
sinumang tao na wala ko sa Diyos, ang lahat ng pagnanasa, lalo na ang gusto niya dati, natapera ang sabi sa kanya. Pero binago siya ng Diyos, sabi ng ikalawa ko rito, Kapitulo 5, versikulo 17, sino man ang nagpag-isa kay Kristo Jesus, isa na siyang bagong nilang. Wala na dati may katawan, tapos napalitan na ng bago. Kaya sa buhay niya ngayon, natupad po ang Hebreo 35, sabi niya, kayo mabuhang sa labi at magsiyan na kayo sa anong namin sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iwan ni pababayaan. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Dito de la Peña. Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Amen. At bago po lahat, ako po ay bumabati ng isang pagpalang umaga po sa inyo lahat. Ako po nagpapasalamat sa Diyos sa isang po opportunity na ako makapagpasalamat sa Kanya, maiitas kung lang tulungan yung pangalan. Amen. Sa aking pong buhay. Ang mga nakalimas na rin po ay gusto ko po magpasalamat. Yung pa lang po sa baptism na pinagkamo po natin sa aking ginto, kaya lang po naubos po yung oras sa kanong makakalong po dito po. Kaya marami po gusto magpasalamat. Kaya papasalamat po ako sa Panginoon dahil binigay niyo po ang pagkakataon na pasalamat sa aking Panginoon. At ako po ay papasalamat sa Diyos. Kagabi lang po nung kami po ay talagay din sa may kawayan. Amen. Nung kami nakarating na may kawayan, naayos naman po kami nakarating kasi training naman po kami na kasamahan kami ng Diyos at isip kami ng kanyang precious blood. Na yun po yung natutunan natin sa Jesus nila na kung saan tayo pumunta, lagi po tayo magkakawala ng kanyang kapangyarihan kung pang ano po yung gawa ng kaaway sa ating buhay mga plano ay hindi po magtatagumpay. At kami nga po nakarating ng ligtas sa may kawayan. Amen. At kung kami po ay pabalik na, bagamat yung takbo ko naman po ay hindi mabilis dahil alam ko po dahil na yung mga motor, kanya-kanya saying po yung mga motor kagabi. Amen. Nagmamadali kasi alas awal na po yun mga uwihan siguro sa mga trabaho. Amen. At nung ako po ay nagigilid, hindi ko napansin yung single, magkakas po sila Ang bilis po ng takbo niya. Tapos nung pagtapat po sa akin, bali magpas na po yung manubela ng single Kaso, may nakangkas po sa kanya. Tapos yung nakangkas po sa kanya, may hawak ng plastic. Hindi ko alam kung ano naman. Sumabit po sa handle brake po ng motor. So napunit po yung plastic. Ang pinagpapasalamat ko po sa Diyos, nakapagpreno po ako. Kasi kung hindi po ako nakapagpreno, pwedeng mag-send lang yung nagigilid sa akin na single at pwede po pumasok sa akin. Siyempre, magkakaroon po ng materya dahil yung dalang motor ay wala pa po plaka dahil ano po yun, temporary registration pa lang po. Kaya ang pinagpapasalamat ko po sa Diyos po na talaga pong yung pag-iingat at gabay na ay naranasan po namin. Amen. Dahil nagpasama po kami sa Kanya ng pag-iingat at sa ating pong at yun nga po naranasan namin ng kanyang gabay at pag-iingat sa amin. Nakarating po kami ng ligtas sa prayer and fasting kagabi. Amen. Bagamat nalig po kami. Subalit, alam po namin na nandun po ng gabay ng Panginoon sa amin. At yun po ay ano din po sa atin yan na tayo po ay lagi po kasi yung mga kapangyarihan ng Panginoon. Saan man po tayo magpunta, amen, lalo na po kung tayo bumibiyahe. At talagang pumapunas natin yung gabi at pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. Amen. At yun din po, gusto po ako magpapasalamat sa Diyos sa araw-araw na gabi at pag-iingat na sa ating buhay, sa inyong mga himala, pagpapala, na patuloy po namin naranasan ng aming pamilya. Patuloy na po kami kinilalayo sa mga sarikarugaman at lahat po ng mga pangailangan sa araw ay patuloy na po tinutugunan. At ang lahat po ng yan ay sa Diyos po lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Mabuti po ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Rex. Tayong lahat na maasa sa Panginoon. Amen. Huwag tayong mag-alala, tayo po ay laging iningatan ng Panginoon. Sabi po ng aklat ng awit,
Kapitulo 34, versículo 7, ang hilang siyang bantay, may takot sa Diyos, sa mga panganib sila ay kinukupkop. Kaya tayo pong sa Panginoon, huwag tayong magalala. Saka mayroon pong itinalagang Diyos na manghid para tayo ay ingatan. At sa ating pamilya, sa ating libro, nagkaroon ng proteksyon ng Diyos. Gawa 16:31, meron kami sa mananampalataya sa tahanan ay magkaroon po ng kaligtasan kanyang mama sa buhay. Physical po yan, po sa spiritual, kanya-kanya po tayo kaligtasan. Isa na lang po, palapakan po natin ang buhay ng Diyos, ang buhay po ni Sister Joy. Abel Joy. Milyonaryo. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi natapos ko yung bautismo. Marami pong pagpapala ang binigay sa akin. Amen. Hindi niya po ako pinabayaan. Kaya siguro, nangyari rin po sa akin katapos ng umiyak po namin. Kaya sabi ko sa Arlene, yun po yung pagsubok. Marami pang pagdadaanan. Kaya ilalakasan ko po loob ko para po sa kasi nagtitiwala po ako sa Panginoon na hindi niya po akong pababayaan, lalo na po sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa biyanan ko. Maraming salamat Panginoon dahil kayo po nagbago sa aking buhay. Amen. Dahil marami po ako napagdalang pero thank you Lord kasi marami talagang aalisin mo sa buhay mo, maraming pagsubok, maraming pagdadaanan. Sabi nga nila, pag nandun ka pa sa Panginoon, kailangan mo alisin lahat. Kaya po nagpapasalamat ako sa mga tao pong nagpapayo sa amin, lalo na po kala Sister Arlene, sila Kuya. Hindi niya po kami hinahayaan na sabi nga si Sally, wag na ako umiyak. Kaya, thank you Lord, dahil binibigyan ko sa aming pangailangan sa buhay, hindi niya po ako nahayaan. Maraming salamat Panginoon dahil nilalakasan ko ang loob ko, lalo na po sa maraming pagsubok na papasok sa buhay namin. At marami pang iba, kaya papasalamat po sa araw-araw. Amen. At sana po, bigyan niya ako ng mahabang panahon at sa aming buhay. Maraming salamat. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Katulad sinabi ko kanina, lahat ng nabautismuhan ang nangako na sila ay susunod sa Panginoon ng bagong buhay. Amen. Alalahanin po natin sa aklat ng Lucas na ang diablo ay nandiyan lagi para tuksoy ng tao pang siya'y muling maalitin ng kasalanan. Amen. Pero po, napakabuti po ng Panginoon. Amen. Dahil lahat ng nangako nasunod sa Panginoon, Diyos ang pabautismo, nangako na sila sunod sa Panginoon, sila po ay binigyan ng Diyos ng katatagan. Amen. At ang mga pagpapala ay mararanasan po sa lahat. Amen. Nagbababuhay at sumusunod na po sa kaluban ng Panginoon. Kaya sabi ko ng aklat ng Leviticus 26, nagkamali, verse 3. Kung pong susundin, kung pong puso niyong susundin ang aking mga utos, paulan ito sa tamang panahon. Kaya po mapagpapala sa nagbabautismo, mararanasan niyo po yan lahat. Physical, material, at spiritual na buhay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Wala na po oras. At ibigay ko na po ang mic. Sasunod po tayo sa buhay po ni Sister Arlene. Kusang man po sa pangako ng Panginoon.